Ano yung sikreto ng isang taong matagumpay? Ano yung ginawa nila? Ano yung pamamaraan na ginawa nila kung paano nila naabot yung tagumpay na meron sila ngayon? At bakit naging ganun ang buhay nila? Bakit naging matagumpay sila? Bakit naging milyonaryo sila? Bakit naging bilyonaryo sila? O punto ko, bakit sobrang yaman nila ngayon? Ano ba yung pamamaraan, mga technique na ginamit nila para marating nila kung nasaan man sila ngayon? Yun po yung ating pag-aaralan sa araw na ito. Magandang araw Pilipinas, magandang araw sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa labas ng bansa. Ngayong araw na ito ay gusto kong ituro sa inyo ang mga teknik at pamamaraan kung paano naabot ng mga negosyante o ng mga mayayamang tao, ng mga bilyonaryo at ng mga milyonaryong mga tao ang kanilang buhay ngayon. Paano nila naabot ang kalagayan nila ngayon? Ano ang mga teknik, mga pamamaraan na ginamit nila? Yun ang gusto kong ituro sa inyo sa video na ito. Kaya manatili po kayong nakatutok hanggang sa dulo ng video na ito. Ang sabi ng Biblia mga kaibigan, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at sila ang mamahala sa lahat ng nilikha natin sa daigdig na ito. Yun po ang may sabi ay ang Diyos. Ngayon ang tanong, paano mo malalaman na ikaw ay namamahala na? Henesis 1 talatang 26, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala. Ngayon gusto kong ituro sa inyo mga kaibigan kung ano-ano ang mga hakbang step by step sa pamamahala. Mga hakbang sa pamamahala. At gusto kong linawin sa inyo mga kaibigan na ang ituturo ko sa inyo ay hakbang-hakbang, step by step. Ibig sabihin ko, yung number 1 hindi mo pwedeng gawing number 3, yung number 3 hindi mo pwedeng gawing number 4. Dapat kung ano ang una, yun ang ikalawa, yun ang ikatlo, at yun ang ikaapat. Gusto kong ituro sa inyo ang pamamaraan kung paano naging matagumpay ang isang taong mayaman, ang isang taong milyonaryo sa araw na ito. Una, ang ginamit nila ay ginamit nila yung pamamaraan ng Diyos na sinabi niya doon sa Genesis chapter 1 verse 28. Ang sabi kasi ng Diyos doon ay maging mapagbunga kayo. So ang unang hakbang sa pamamahala para maging matagumpay ang iyong pamamahala ay ang maging mapagbunga. Ang sabi ng Diyos, maging mapagbunga kayo. Hindi sinabi ng Diyos sa talata na magkaroon kayo ng mga binhi. Ang sabi ng Diyos ay magkaroon kayo ng bunga. Kasi mayroon nang inilagay na binhi ang Diyos sa loob mo. Kailangan lang ng Diyos ay ang may labas yung bunga na kung saan mayroong binhi sa iyong loob. Ano ang ibig sabihin ng bunga? Ang bunga mga kaibigan ay kung ano ang kakayahan na meron ka. Yon ang bunga. Ano yung kakayahan mo na pwede mong paghusayin, pwede mong paunlarin? Ano ba yung kakayahan mo na yan? Ang tawag sa kakayahan na yan ay fruit. Sa Tagalog ay bunga. So una, para maging matagumpay na tao ka, dapat ilabas mo yung bunga, yung kakayahan mo. Anong kakayahan ang gusto mong ilabas? At kung okay ka na sa number 1, ibig sabihin ko kung ayos, alam mo na ang bunga na pwede mong paghusayin, yung kakayahan na pwede mong ilabas, alam mo na yun. Ito ang pangalawa mong gagawin. Pangalawa, kailangan mong padamihin o multiply. Ang ibig sabihin ng padamihin ay lumikha ng isang bagay at dagdagan. Ito ay mula sa salitang Hebreo na raba, na ang ibig sabihin ay pagiging malawak, pagiging marami, pagiging sobra-sobra, maraming-marami, madagdagan. Kaya nga ang huling talinghaga na isinalaysay ni Jesus doon sa Lucas 11, bago siya maipako sa cross, ay patungkol sa pagbibigay ng mga talento. Na ang isang marangal na tao ang pumunta sa isang malayong lugar, tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga kayamanan. At sinabi niya sa kanyang mga alipin, humayo kayo at inegosyo ninyo ang aking kayamanan hanggang sa ako'y makabalik. Anong ibig sabihin ng negosyo? Ang ibig sabihin ng negosyo ay pagpapadami sa mga ibinigay ng Diyos sa iyo. Pagpapadami sa mga ibinigay ng Diyos
sa iyo. Ang negosyo ay pagpapadami ng mga kaisipan, pagpapadami ng produkto, pagpapadami ng mensahe, pagpapadami ng awit, pagpapadami ng kakayahang magsalita. Lahat yan mga kaibigan ay business o negosyo. At lahat po yan, tandaan po natin, yun po ay ibinigay ng Diyos sa atin. Ang mga ito ay mga butil, mga binhi. Walang sinumang tao ang hindi nilagyan ng Diyos ng binhi. Lahat ay may taglay ng isa o mahigit pang binhi na sa loob ng bawat tao. Kahit ang isang kapatid na ipinanganak sa Australia na ipinanganak ng walang mga paa at mga kamay, siya ay kumikita ng milyong mga dolyares sa pamamagitan ng kahusayan sa pagsasalita. Mga mensaheng nakakapagpalakas sa mga tao. Ngayon siya ay nagtatatag ng isang bangko na pang mananampalataya. Bakit nagagawa ng isang tao na walang mga paa at mga kamay ang ganitong mga kakayahan? Sagot, dahil sa binhing inilagay ng Diyos sa kanyang buhay. Alam niyo mga kaibigan, ang relihiyon ay nagtuturo sa atin ng maraming mga pagdadahilan. Bakit hindi mabunga ang mga tao ngayon? Dahil ibinalot natin ang ating mga kakayahan at ibinaon natin ang ating kakayahan at tayo'y naghintay na dagitin ng Panginoon. Sa ngayon, mahigit ng 2,000 taon tayong naghihintay at tignan mo ang nangyari at hindi pa rin tayo nadadagit. Ang huling talinghaga niya ay hindi patungkol sa paghihintay sa kanyang muling pagbabalik o patungkol sa pagdagit, kundi ang habilin na magnegosyo kayo. Inegosyo ninyo ang aking mga kayamanan hanggang sa ako'y bumalik. Sumakop kayo hanggang sa aking pagbabalik.